Gulong, 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 gulong. Sabi nila demonyo ako. May mawagang bilog sa katawan ko. Masama akong bata nun. Ngunit bakit sila ang nagdidikta sa akin ang buhay ko? Wala akong magawa. Siyam na lingga ng tansong kampana. Napakatalino. Paano ito nangyari? Si Tong Xiaojia pala ay henyo sa pagsasanay. Ama, talentado si Tong Xiaojia. Huwag mo siyang payagang magsanay. Baka maging demonyo siya balang araw. Sino pa ang makakapigil sa kanya? Huwag matakot, Jair. Sasalakay ang Yingguo. Tawagin si Chen Tangguan Tong Jia sa Beijing. Ipagtanggol ang watawat ng dakilang siya. Sandaang taon, ang talo ay magpapaputol ng bandila bayad pinsala sa lupain. Ipagkakatiwala ng dakilang siya sa inyong apat. Panginoon, isinusumpa kong isabuhay at ipagtanggol ang daksya, mabuhay at mamatay ng magkasama. Sige! Bibigyan ko kayo ng 4 pang watawat, may dakilang sigla. Ipagtanggol ang aking lupain. 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 Dumating na ang sandaang kasunduan. Naghanda ako ng 4 na watawat para sa inyo. Ang maliit na Yingguo'y nangahas sa dakilang siya. Mga walang silbi na walang alam. Nais niyong patayin ang 4 na watawat ng siya? Subukan natin sa labanan. Tigilan na yan. Dahiya, Inglaterra, simulan natin ang kasunduang digmaang 100 taon. Sa unang labanan, ako si Ting Yuang ay nagpatalo lang. Sino ang hindi takot sa kamatayan? Pero kung gustong sumulong... Ting Yuang, huwag kang mayabang. Ngayon, ako ang haharap sa'yo. Basura ka lang? Pakita ko ang lakas ng aking sumo sa Dayinggo. Malakas pala ni Ting Yuang. Isang palmo lang. Natalo ako sa unang laban sa Daxia. Bagsak ka na ba ngayon? Mga mahihina talaga ang mga taga-Daxia. Ngayong nanalo na ako, dapat wasakin ang watawat ng Daxia. Ang pamilyang Meng ang nagtanggol sa watawat. Huwag ninyo akong pakialaman, ipagtanggol ang watawat, ipagbantay. Kahit gaano pa katibay ang proteksyon nyo, mawawasak ang watawat na ito. Ang susunod ay ang pamilyang Zhao ninyo. Ang pamilyang Zhao ang tagapagtanggol ng watawat. Ubusin ko muna ang watawat ninyo. Mga basura lang talaga ang lahat sa Daxia. Yingguo, pinadala lang ang pinakamahinang si Ting Yuang. Di nyo kayang talunin, ha ha ha. Ako ang natatagong dragon at nakayukong tigre ng Daxia. Paano maaakala ng maliit na bansang tulad ninyo? Totoo ba? At makikita nyo, masdan nyo kung paano yuyurakan ang watawat nyo ng mga makapangyarihan sa aming bansa. Ang
ang dugong ibinubuhos ng dakilang siya ngayon ay nakakagalak. Dapat kayong pinatay ng mga ninuno ng Yingguo noon. Ngayon papatayin ko kayong lahat. Protektahan ng Liao ang bandila. Bilisan nyo! Ingatan ang bandila! Mamatay na ako. Huwag lang bumagsak ang bandila. Yingguo, tanggapin mo ang suntok ko. Kayo na lang ang bandila ng dakilang siya. Kung puputulin ninyo itong bandila, lumuhod kayo sa hari ng aming bansa. Ipagkakaloob ko ang buhay nyo. Kung lalaban pa kayo, gaya kayo ng kapalaran nila, mamatay o mabuhay na parang aso. Mga lumalaban, mamamatay. Pumili na kayo, mabuhay o mamatay. Mabuti pang mamatay ako. Ayokong sumuko. Itong pamilya, panahon na maglingkod ng tapat sa bansa. Protektahan ang watawat. Hoy, huwag kang magulo. Demonyong bata, paano mo mapoprotektahan ng watawat? Lumabas ka. Jar, huwag kang padalos-dalos. 1 pulgada ng lupa. 1 pulgada ng dugo. Gusto mong galawin ang aking ilog na watawat? Ipagpalit mo ang buhay mo. Mga langgam na nangangahas, lumuhod kayong lahat sa harap ng malalakas na lalaki ng dakilang kaharian ng Ying. Umakyat. Itong langgam ba ang anak mo? Putulin mo ang ilog na watawat na ito para sa akin at pinalampas ko siya? Ang pamilya kong tong ang nagpoprotekta ng watawat para sa bansa. Mamatay ng walang pagsisisi. Tatay, ayaw kong mamatay. Tatay, tulungan mo ako. Ayaw kong mamatay. Paluhurin ng lahat. Ang malalakas sa Yingguo ay nagpapakita ng habag. Bigyan nyo kami ng awa. Lumuhod kayong lahat. Lumuhod. Isang buhay lang ito. Ayaw mo ba nito? Panginoong Teng Yuan, nakaluhod na ako. Gusto kong maging aso ng Yingguo. Papatawarin kita. Lumuhod kayong lahat. Lumuhod para mabuhay. Hindi ka pwedeng lumuhod. Lumuhod para mabuhay. Lumuhod. Hindi pwedeng lumuhod. Hindi ka pwedeng lumuhod. Hindi kayo pwedeng lumuhod. Hindi ka pwedeng lumuhod. Kaming mga taga-Daxia ay lumuluhod sa aming mga magulang. Paano kayo luluhod sa kalaban? Mga pare, gusto nyo ba ng konting tibay ng loob? Pumunta ka at putulin ang ilog na watawat na yan para sa akin. Oo. Tatay, ang nakakaalam ng kasalukuyang sitwasyon ay si Junji. Eto, tumahimik ka. Tatay, bakit hindi mo makita ang kalagayan? Ngayong ganito na ang sitwasyon. Ni sarili kong buhay, di ko maipagtanggol. Ano pang pag-iingat ng bandila ang sinasabi mo? Sinabi ko nang tumahimik ka. Walang kwentang tao. Para lang sa sariling kapakanan. Naging aso ka pa ng mga iyan. Walang tibay na tao. Paano nagkaroon ang angkan namin ng walang utang na loob na tulad mo? Habang nakatayo pa ako ngayon, pagtatanggol ko ang bandila ng bansa. Ang Kangtong ang tagapag-ingat ng bandila. Ins, mga taga-Grecia, mababang langgam lang kayo, walang malay sa buhay at kamatayan. Sa ilalim ng bakal na paa ng dakilang Yingguo, naghahanap lang kayo ng kamatayan. Kapag nasira ko ulit ang inyong ilog bandila, ang lupang tinitirikan na iyong lupa ay sa amin mapupunta. Kayamanan at kababaihan ay mapapasa amin. Ingatan ang bandila. Ingatan ang bandila. Ipagtanggol ang bandila ng digmaan, tungkulin ng angkang tong. Lolo! Ipagtanggol ang bandila. Ipagtanggol ang bandila.
wala nang mapag-ingatan ang Angkang Tong. Namatay na ang Angkang Tong. Patay na ang Great Xia. Great Chef, matatalo ba talaga tayo ng Yinggo? Si Tong Xiaoja ng Angkang Tong ang tagapagtanggol ng bandila. Ha, Xiaoja. Paano ka napunta sa entablado? Bumaba ka na. Sa sabungan, buhay o kamatayan. Anak, hindi mo lugar dito, bata ka. Hindi ba siya takot mamatay? Ah, Xiaoza, bata ka pa, bangis ni Teng Yuangang. Hindi mo kayang talunin siya. Huwag kang magpakamatay ng walang kabuluhan. Lolo, hindi ako aalis. Ang pangangalaga sa bandila ay tungkulin ng Angkang Tong. Ako ay mula sa Angkang Tong. Higit pa ako mula sa Daxia. Kahit mamatay man ako, nais kong ipagtanggol ang Daxia para sa Angkang Tong. Katawa-tawa. Gulugod ng dakilang siya, lahat ay naputol ng mga makapangyarihan sa aming bansang Ying. Ngayon ay naging isa na lamang siyang isang sanggol ang pinapalaban. Umakyat sa entablado para mamatay. Ang marangal na Daxia ay umaasa sa isang manika. Nakakahiya talaga, no? Batang ito lang ang magtatanggol sa bandila. Walang talo si Teng Yuangang. Isang suntok lang patay na siya. Akala ko ang dakilang siya ay puno ng mga dalubhasa. Pero mukhang pawang salita lang pala. Parang tupang papatayin. Tong Xiaoja, sa harap ng kapangyarihan ng Ying Kingdom, lumuhod ka na at magmakaawa, iyak ka ng kahabagan. Makinig ka sa akin. Kung gagalitin mo si Panginoong Tenghara, mabubuo ka ngayon, mamamatay ng walang libing. Jair. Walang kwentang batang hamog. Anong karapatan mong ipagtanggol ang dakilang siya? Ito ang sasabihin ko. Huwag kang magpahiya dito. Narinig mo na ang tawag ng iyong ina, umuwi ka at sumuso pa sa ina mo. Umuwi? Bata man ako. Alam kong may bansa bago ang tahanan. Kung mawasak ang bansa, ano ang silbi ng tahanan? Ako si Tong Xiaoza, nakatayo dito ngayon. Ipagtatanggol ang pamilya para sa bansa. Malapit nang magwakas ang dakilang siya. Kahit sanggol ay ipinadala na, mga basurang langgam. Ngayon, itatapon ko ang inyong bandila ng dragon at tatapakan ko para malaman mo tanging ang aming Yingguo ang karapat-dapat sa lupaing ito at magagandang babae. Ang pawis ng 5,000 taon ng dakilang siya nasa paanan ko. 5,000 taong dugo. Paano mo hahayaang lapastanganin ka ng tiyanak? Gusto mong sakupin ng dakilang siya? Kung hindi mamamatay ang lahing siya. Batang hamak, may kasabihan kayo sa Daxia, langaw na nagpapanggap na hari. Kung tatayo ka sa harap ko, papatayin kita. Tong Xiaoja, basura ka. Nire-respeto ka pa ni Panginoong Teng Yuan. Marami na siyang sinabi. Kung magmamatigas ka pa, kaya kanyang durugin ng isang daliri. Tong Yifei. Taksil na sukab. Kahit bata si Xiaoja, mas alam niya ang tama kaysa sa iyo. Walang tulad mong traidor sa angkan ng Tong. Itataboy kita sa angkan ng Tong ngayon din. Ayaw ka na ng Angkang Tong. Mula ngayon, gamitin mo ang apelido ko. Teng Yuan Yifei na ang pangalan mo. Salamat, Panginoong Teng Yuan, sa bagong apelido. Salamat, Ginoong Teng Yuan. Matandang linta. Ano ngayon kung paalisin mo ako sa Tong? Mula ngayon, hindi na ako taga Daxia. Taga Yingguo na ako. Ako si Teng Yuan Yifei. Puno ng angkan. Mabuting aso. Batang pasaway, nauubos na pasensya ko, nakatayo ka pa rin dyan? Gusto mo ba talagang mamatay? Kahit bata si Jair, hindi kita takot. Subukan mo kung kaya mo. Jair, mag-ingat ka. Walang duda, mamamatay si Xiaoza. Kumilos na si Panginoong Teng Yuan. Sino pa sa mundo ang makakapigil nito? Ano ang nangyayari? Si Teng Yuangang ang pinakamagaling sa aming bansa. Isang batang hindi pa naawat sa gatas. Paano niya nahawakan ang napakalakas na suntok na kayang durugin ang bundok? Sus Mario Seb, saan galing ang lakas ng batang ito? Mali ang pagtingin ko sa iyo noon. Patriarch Tong, bilisan mo, tingnan mo. Hindi kayang talunin ni Teng Yuangang ang batang iyon. Nakuha niya. Nahuli ni Xiaoja. Jair, magaling. Ang galing mo. Panginoong Teng Yuan, mabuti. Patriarch. Hindi.
Hindi ako makapaniwalang 6 o 7 taong gulang ka lang. Paano nito napigil ang 20 taong kong suntok? Hindi maganda ang mga suntok mo. Kahit batang tulad ko kayang saluhin. Sasabihin ko sa inyong mga langgam, hindi niyo ako maigagalaw. Hindi ako naniniwala kayang pigilan ng basurang ito ang suntok. Mamatay ka para sa akin. Ang galing naman. Anong Yingguo Sumo Wrestling? Yan lang ang kaya mo. Ang hina mo. Panginoong Teng Yuan. Jair, heto na. Xiaozhe, masyado pong mapagbiyaya sa aming angkang tong magaling. Sige. Pambihira talaga ang batang ito. Napigilan ng kayabangan. May angking talino ang bata. Siya ang tunay na biyaya ng aking dakilang tag-araw. Ha 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 ha. Pasensyahan mo ako, hayaan mo ako. Ayon sa nanay ko, hindi magandang ugali ang manlait. Gago ka talaga. Magaling din pala. Mahusay, magaling sa kung fu ang batang ito. Sige, gago ka. Umuwi ka na sa inyo. Pasaway, umalik ka sa inyong probinsya. Hahaha, Teng Yuan gang. Walang kwentang bagay. Kargahin mo ako. Sino ba? Bakit madilim? Nanalo, magaling Xiaozhe. Talagang kahanga-hanga ang batang ito. Nakaka-impress. Kanina, pinugutan mo ako gamit 3 bandila ng dakilang siya. Ngayon talo ka na. Ang iyong bandila'y babagsak din. Sige. Paano nag-aapi ang Imperyong Britanya? Nasaan ang mga mandirigma ng dakilang Ying? Hulihin ninyo ang pasaway na to. Ang gwapo ng batang ito. Tawagin mong ate. Kasing tanda ka na ng nanay ko. Di kita maaaring tawaging ate. Tita na lang ang tawag ko. Ayaw kong maging tita mo. Bakit di mo ako kilalaning ina? Kapag sumuko ka sa dakilang Ying, araw-araw tayong maglalaro. Walang hiya talagang Ying babae. Talagang wala siyang kahihiyan. Ganyan talaga ang mga Ying. Anong masasamang plano ang ginawa nila? May nanay na ako. Ayaw kitang maging ina. Anong masama sa dagdag na ina? Basta't kilalanin mo akong ina. Gabi-gabi kitang samahan. Mangkukulam. Di kita kikilalaning ina. Walang awat na brindis. Di mo ako kilalaning ina, hahampasin kita hanggang aminin mo. Xiaozhe, ang kutsilyo ng demonyong babae, parang multo, mag-ingat ka. Ang nakakaibang teknik ni Ying Jingye, hindi pangkaraniwan. Huwag magpabaya. Labang ito para sa dangal ng dakilang siya. Xiaozhe, ikaw lang ang pag-asa namin. Kailangang manalo. Jair, pag sumikapan mo. Patanging hindi pa humihiwalay sa dede. Maghahasik ka ng gulo sa dakilang Yingguo, Ying Jingye. Ipakita niyo ang lakas ng mandirigmang Ying. Bayan ng Bafangsu, Razor. Babae ka pala. Binigyan na kita ng 3 hakbang. Gusto mo pang sumugal? Pakawalan mo ako. Bitawan mo. Bitawan mo. Sinunod ko lang ang utos mong bitawan. Di ko kasalanan kung nahulog ka. Papatayin kita. Ano? Diyos ko, ito ba ang gintong bell jar ng dakilang siya? Naging immortal ka na? Oh. Imposibleng yan. Talagang imposible. Napakaliit mo. Kahit nagsimula ka pa sa sinapupunan, imposibleng maging immortal ka. Ayos, nako. Hoy, kailan pa natuto ng ganyang kung fu si Ja? Ang galing. Shukshu, tingnan mo. Nagkaroon ka ng mabuting anak. Patriarch, gaano man kalakas si siya, itong pa rin siya, mga anak ng Daxia. Tama.
Tama nga. Himala ang batang ito. Sa murang edad ay ganyan na ang kakayahan. May ganitong talento sa grades siya. Bakit pa mag-aalala sa kasaganaan? Ha. Mabuting bata, ipinagmalaki mo ang Daxia. Kapag lumabas na ang gintong kampana, mga taong walang malay, di kayang kalabanin, masayang masaya. Wisit, paano nagkaganon kung fu ang hayop na to? Nagtaksil ako para sa karangalan. Dito ka lang, mamamatay akong walang libingan. Talo ka, babagsak na bandila mo. Uy, kayong dalawa, sabay tayong lumaban. Gigibain kong pangarap ng bayan nyo. Hinamak niyo yung Great Ying. Alam niyo bang naghahanap kayo ng kamatayan? Naghahanap ng kamatayan? Nang patayin nyo ako? Gusto nyo bang mamatay? Ninakaw nyo ang lupa at yaman ng bayan namin. Naghahanap ba kayo ng libingan? Dinungisan nyo ang dangal ko. Nang gusto nyong magpakababa ang mga tao ko. Gusto nyo bang mamatay? Bata pa ako, hindi marunong, hindi ganong edukado. Pero alam kong Yangtze ang dumadaloy sa dugo ko. Great Wall ang bumubuo sa buto ko. Ayon sa mga ninuno ko, sa lupang ito, may masarap na alak para sa bisita. Pero sa mga asong gubat, baril ang katapat. Hindi mapapahiya ang Great Siya. Hindi maaring hamakin ang dakilang siya. Hindi ipapahiya ng dakilang siya. Ang dakilang siya ay hindi bibigay. Hindi kaya lupigin ang dakilang siya. Mananatiling marangal ang dakilang siya. Kayong dalawa, para sa karangalan ng dakilang kaharian ng Ying. Sige, patayin niyo ang batang yan para sa akin. Walang kwentang paslit, huwag ka magyabang sa iyong kaalaman sa Golden Bells. Sa harap ng mandirigma ng dakilang Ying, tayo'y magpapakumbaba. Ang martial arts ninyo'y puro palabas lamang. Ngayon, babayaran mo ito ng iyong dugo. Mamatay ka na, anak sa labas. Paano may ganitong husay ang isang bata? Imposible yan. Hindi mangyayari yan. Ang galing ng martial arts ng dakilang siya. Tinatawag na... Ano nga ulit ang tawag doon? Naiintindihan mo ba? Kahit huminto ako rito at hayaang lumaban ka, hindi mo mababasag ang aking golden bell jar. Huwag kang magpakampante, bata. Subukan mo ang aking whirlwind chop. Hindi ka ba kumain ng almusal? Ang lakas mo naman. Nangangati ka ba? Sige na. Hindi mo kayang talunin ng isang bata. Nakakahiya kayo. Mga mandirigma ng linggo. Utang ina niya, sumabak na. Mga kutsilyo'y sira na. Wala nang ibang daya, di ba? Ikaw na lang ang natira sa bansa mo. Huwag kang magmalaki. May dalisay akong demonyong kutsilyo. Espesyal na basag na gintong bangang bakal na damit. Taro Nomura, kunin mo ang kutsilyo. Wield the skater, and now at Fragan Kitaper with dakilang Imperium Ying. Jair, ingat ka sa kanyang demonyong espada. Batang walang hiya, nabasag ng aking daying demonyong espada ang gintong banga mo. Tingnan natin kung ano pa ang kaya mo. Panginoon ng Yingguo, ito ang 100 taong kasunduan ng digmaan ng Daxia at Ying. Paano mo babaliin ang mga patakaran, panghihimasok sa labas? Basta hayo, walang hiya talaga. Ang lalaking tao walang hiya. Anong hari-harian yan? Ganit na ganit? Nagpapalit lang ako ng armas para sa mga mandirigma natin. Bakit hindi? May kakayahan. Pwede mo ring palitan ang armas nitong batang ito. Ang angkan ng Daxia ay nakatindig sa pandaigdigang kagubatan na buhay ng 1,000 taon, lampas sa maraming unos. Matibay na pundasyon, makukumpara ba sa maliit na bansang tulad mo? Lilang apoy na sibat. Abay, ang gandang baril. Para sa akin ba ito? Ang baril na ito'y kayamanan ng aming bansa sa Daxia. Ngayon, ibibigay ko na sa'yo. Tongsha Ojha ang mag-aalis ng kahihiyan. Iangat ang dangal ng Daxia. Malaman ng mga siga na ito ang gumalang sa Daxia kahit malayo man. No, Murataro. Gusto mo bang talunin kita o lulundag ka na lang? Ang mandirigma ko sa daying, hindi
hindi sumusuko, hindi luluhod. Ako ang unang mandirigma ng imperyo. Paano ako matatakot sa isang batang tulad mo? At hawak ko ang demonyong espada ni Muraco? Kidlat ng demonyo. Gusto mo pang makipaglaban sa akin? Huwag mo akong patayin. Lumuhod ka. Batang bayani, patawarin mo ako. Ayokong mamatay. Kita mo. Kanina pa nila sinasabi na nakatayo silang mabuhay, hindi mamamatay ng nakaluhod. 1 minuto lang, biglang lumuhod na pala. Mas mabilis pa sa pag-iikot ng libro. Ano ba yung unang mandirigma ng Yingguo? Ang tuhod parang spring, lumuhod, naging biro na ang mga dating salita. Ayokong mamatay. No, Murataro. Bakit kita palalayain? Bakit ko kayo pakakawalan? Ako? Kabilang na ako sa dakilang kaharian ng Xia. Mula ngayon, hindi na ako sakop ng Imperyong British. Taga-Great Xia na ako. Ako? Ang pangalan ko ay hindi si Nomura Taro. Ako si... Itay ang tawag ko sa inyo. Ako si Kotaro, Itay. Hahaha. 6 na taong gulang ako noon. Ang tangkad at laki ng anak mo. Pag lumabas tayo, akala ng mga tao kapatid kita? Hindi kita matatanggap bilang anak. Ayos lang, Tay. Hahaha, ang tagal nating hindi nakita, ni hindi man lang humingi ng tulong sa mga ninuno, Tong Taro. Sa tingin ko siya, si Kusataro Mokuchi, sumasabay lang sa agos ng hangin. Hahaha, tingnan mo, ang pinakamalakas na mandirigma ng Ying. Naglalaro lang ng kanyang mga pangalmot, lehitimong mamamayan na ng Xia, gustong gamitin ang apelidong Tong Taro ng namamatay na ako sa kakatawa. Sobrang nakakatawa. Hahaha. Itong si Nomura Taro, ito namang Tong Taro, mas makapal pa sa paderang mukha. Gusto mo pa ring maging Xia? Hahaha, gusto mong maging siya sa susunod na buhay na lang? Nomura Taro, traidor ka. Paano mo ako nagawa pagtaksilan? Pagtatraidor sa dying? Walang utang na loob. Anak ka ng... Paano kita tinrato noon? Paano mo ito nagawa? Panginoon ng dakilang Ying, anong ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan. Walang puso mong traidor. Panginoon ng Ying, mali ang akala mo. Sabi ko na hindi na ako taga-dying. Hindi ako si Nomura Taro. Ako si Kotaro. Nabubulagan ka, Itay. Ikaw, gago ka, gago. Kasunduan ng 100 taon. Kahit manalo ang dakilang Xia nyo, narito na tayo. Panginoon ng Yingguo, anong ibig mong sabihing panalo kami? Natalo ko ng diretso ang 4 mong general. Pwede bang tawaging panalo ito? Nanalo ang dakilang Xia. Natalo ang bansa ko. Tapos na ito, di ba? Dala-dala mo ang bandila ng may sakit na tag-init. Ipagyabang mo ang kapangyarihan mo. Ngayon, natalo. Gusto mong umalis ng ganun kadali? Nanggugulo ka ba sa akin? Ako ang pinuno ng isang bansa. Pangahas kang makipagkantiyawan. Pananakot? Ako ang nananakot sa'yo. Pangahas mong dinungisan ang dakilang Xia. Kahit sino ka man. Papatayin ka ng hari dito mismo. Oo, ano ba ang gusto mo? Nangangamoy ang mga regalo mo. Ayaw namin, iuwi mo yan. Alisin niyo. Ako ang mag-aalis. At iba pa. Gusto mong kunin niya ng ganun kadali. Dapat kitang turuan ng leksyon. Ano bang gusto mo sa akin? Huwag kang magpakalayo. Kainin. Kainin mo ang bandila ng malinis. Masyado kang pabiro. Ako ang pinuno ng bansa. Paano ako gagawa ng kahihiyang ganyan? Pangahas mong dinungisan ng dakilang Xia. Dapat kang magbayad. Kung hindi mo gagawin ngayon, hindi ka na makakalakad muli. Kainin. Linisin mo ako. Kain. Kain. Huwag mong ubusin ang bandila. Hindi ka aalis ng buhay. Mabay, okay. Kunin mo, subusubsuan mo. Walang anuman. Kain. Kain. Ako'y kakain. Bilisan mo at kain. Bilisan mo at kumain.
Tapos na akong kumain. Ikaw rin pa na ngayon? Hahaha. Bitawan niyo ako. Ang dakilang Ying ay hindi na muling maglalakas loob. Mula ngayon, ang aking bansa ay laging yuyuko sa Daxia. Magpagulong! Gago, tulungan mo ako. Hinaan, dahan-dahan, pupunit na ang tiyan ko. Gago, dahan-dahan. Ha. Sige. Ang Panginoon ng bansa na si Tong Xiaojia ay hindi naman napahiya. Talunin ng Yingguo, itaguyod ang dakilang watawat ng digmaan ng siya, ipagkakaloob ang Purple Flame Spear. Sige. Talaga namang bata pa ang bayani. Mayroong Daxia ng tulad mo, mapalad. Napakaswerte. Para sa iyo ang Purple Flame Spear na ito, kunin mo na. Ina! Yamang ipinagkaloob ng hari, kunin mo na. Sige. Salamat sa Panginoon sa baril. Makapangyarihan si Tong Xiaojia. 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 Kuya Tong, ang kanang Tong ay nakalabas na sa dragon. Walang dapat ipagbunyi. Ang kan namin sa Meng nangangarap ng lahing tulad nitong Xiaojia, maaaring ako'y gumising na tawanan ng panaginip. Mahusay ang laban nitong Xiaojia sa digmaang ito. Mabunying dakilang siya. Kuya Tong, paano ninyo naituro ang ganyang kagitingang lahi? Turuan ninyo kami. Maraming salamat po. Naku po, nakakahiyang aminin. Ako'y napahiya. Dati ko siyang tinitingnang mababa. Pinapahirapan ko pa siya. Siya pala'y napakagaling. Lahat ay sa kanyang pagsisikap. Si Tong Yifei naman? Yung suwail na lahing nagtaksil sa bayan, maaga siyang nakaligtas. Ang lasenggo'y hindi makatakas sa kanyang bisyo. Si Tong Yifei, malalagot din siya sa huli. 4 na punong angkan. Mahusay ang inyong paglilingkod sa bayan. Malubha ang inyong sugat. Magpagaling sa kabisera. Salamat po, Panginoon. Tong Xiaojia. Malaki ang naitulong mo sa ating bayan. Itatalaga kitang general ng bayan. Bukod sa gantimpala, ano ang hiling mo? Tito, ayon kay Ina, nais kong maging mandirigma ng kalangitan. Kaya kong ipagtanggol ang lahat. Masaya po ako. Ayaw ko ng gantimpala. Hindi. Ang dakilang siya ay nagpupugay sa kabayanihan. Hindi pababayaan ang mga mandirigma. At ikaw ay nagsikap. Nararapat lamang gantihan. Ina, hindi ba kailian ninyo si Lolo? Nais ko rin pong makita ang mukha ni Lolo. Pwede ba tayong magdiwang sa bahay ni Lolo? Jair, tunay ngang naging ganap ka na. Sige, magdaos tayo ng lingyon. Handaan sa bahay ni Lolo. Ipagdiwang ang pagiging general nitong Xiaojia. Patanging lingyon. General ng Jingguo, batanging 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 lingyon. Tong Xiaojia, ikaw ang nagtulak sa akong magtaksil. Lahat ngayon ay sumisigaw, katapusan ng pagiging palaboy. Hindi kita pakakawalan. Tong Xiaojia, nasa bilog ka ng mahika, isinilang na demonyo, ipinagbabawal ng tamang landas? Kung sasabihin ko ito sa World Alliance, mamamatay kang walang libing. Alam mo, lalong gumagaling ang kakayahan ng anak. Kaya pala nanalo sila sa Luzhou Youth Competition. Patunay ng pangingibabaw ng angka natin sa Luzhou. Hahaha, hindi mo ba nakikita kung sino ang nagluwal sa kanya? Siyempre magaling. Ina, Ama, tinalo ko ang lahat sa Luzhou, maging ang World Alliance of Martial Arts. Gusto nilang sumali ako. Ano? Nire-recruit ka ng World Alliance? Ako, ang galing. Hahaha, matagal nang hindi gumagalaw ang World Alliance. 10 taon bago mag-recruit ng mga bayani, mapapasali ang anak ko. Talagang nakakataba ng puso. Hahaha. Bakit nandito ang City Lord?
Nalaman siguro niya ang tungkol sa anak ko. Dumating siya para batiin tayo. Halina, halina. Maligayang pagdating sa City Lord. O Patriarch Yin, Salamat, City Lord. Inutusan ako ng hari na dalhin ang mensaheng ito, espesyal na Lingyun Banquet para sa inyo. Lingyun Banquet? Oo, ang Lingyun Banquet ay para sa angkan ninyo. Ang angkan ninyo, may kilalang tao na sa mundo. Aha. Ako? Ang piging ng hari, pinakamalaking karangalan ng angkan natin. Hahaha. Bukas ang piging, inanyayahan ang lahat ng pamilya. Marami pa akong trabaho. Aalis na ako. Paalam sa City Lord. Samahan ang City Lord. Mukhang nabalitaan na ng buong bansa ang pagsali ko. Espesyal na Lingyun Banquet para sa akin. Hahaha. Anak, ang galing mo. Hahaha. Mrs. Yin, General Tong, ako si Jong Biwo, alkalde ng Luzhou, ayon sa utos ng hari. Narito para magbantay. City Lord Jong, pakiusap bumangon na kayo. Napakalaking parangal naman ito. Binigla mo talaga ako. Hoy, Mrs. Yin, si General Tong ay general ng Zhengguo. Pambihirang lakas, kagalang-galang na katayuan. Tinalo pa niya ang pinakamalakas sa Ying, nagbigay karangalan sa aming bansa. Dapat nating igalang gaano man kalaki ang respeto. Nagpapasalamat ako, City Lord Jong. Ayon sa utos ng hari, maghanda ng Lingyun Banquet para sa Yin family. Tutugtog kami ng mga gong at tambol bilang paghatid. Hala, wag po. Matagal na akong umalis sa Yin family. Masyadong marangya. Kapag bigla akong bumalik, magkakaroon ng chismis. Kami na lang ang uuwi. Sige, dahil ipinipilit ng ginang, kami muna'y aalis na, ihanda ang piging. Kailangan nyo man ng ginang, tulad ng sabi ninyo. Abala na kami, City Lord Jong. Jair, bagamat general ka na ng Zhengguo, ang Yin family pa rin ang iyong nakakatanda. Dapat tayong maging simple at mapagkumbaba. Huwag magmalaki. Huwag mag-alala, ina. Tatandaan ko po. Mabuhay, mabuhay. Piging ng hari. Ang Yin family ay nagluwal ng dragon. Kami sa Luzhou ay may bahagi sa karangalan. Tingnan ninyo ang Lingyun Banquet. Sa pangalan pa lang ng piging na Lingyun, gaano kagarangal ang Yin family kay City Lord. Mamaya, uupo si Yin Lingyun sa trono ng Lingyun. Mula ngayon, sino pa ang hindi makakakilala sa hari? Lahat pakikinggan po. Magsisimula na ang Lingyun Banquet. Dadalhin mismo ni City Lord. Ginoo, bumalik na ang panganay na ginang. Si Xiuqiu. Bumalik na si Xiuqiu. Dali, papasukin nyo. Nako, alam niyang may kinabukasan ng anak ko. Lahat ng babaeng pinakasalan ng Yin family ay bumabalik para humingi ng tulong. Hindi malaman ang kapalaran ng kapatid. Nagpakasal sa pamilya Tong. At pinatay ang asawa. Ngayon ay bumalik na siya. Hindi niya ibibigay sa akin ang daan ng Qingyon, di ba? Hindi pwedeng yan. Paano siya makakalahok sa Lingyun Banquet ng anak ko? Batiin mo ang ama. Xiuqiu, ang tagal mong hindi dumalaw. Ama, patawad sa aking pagsuway. Jair, manikluhod ka sa lolo. Ikaw ba ang lolo ko? Nanikluhod si Jair. Kamusta po, lolo? Hahaha, mabuting apo, tumayo ka. Basta bumalik ka. Aray, ikaw na babae. Matagal ka ng kasal pero walang balita. Baka nakagulo ka na naman sa pamilya ng asawa mo. Wala ka na bang mapuntahan? Nako, maaga namatay ang ina mo. Noong ako'y tiya, mali ang pag-aasawang ito. Kailangan mong magpakasal. Nako, ganito ang nangyari sa'yo. Karapat-dapat sa'yo yan. Sabi ko sa'yo, ate, kung magpakasal ka sa Tong, manatili ka ron. Patay na ang asawa mo. Umuwi ka pa rito. Kung malaman ito, maiisip ng mga tao na ang mga babae ng Yin ay suwail. At saka, bakit ka pa bumalik? Bakit mo dinala ang basurang ito ng Tong? Hoy, tingnan mo. Mukha siyang aso sa damit niya. Gusto pa niyang magmayabang sa pamilya, Yin? Tingnan mo ang anak mo. Mabangis ang dating niya. Huwag kang lalabag sa alituntunin ng Yin. Ilang taon na, hindi ka pa rin marunong magpalaki ng anak? Alam mong mainitin ang ulo niya. Sige na, masaya ako sa pagbalik ni Xiuqiu. Sakto naman para makasali siya sa Lingyun Banquet. Siya? Balong babae siya. Paano siya makakasama sa Lingyun Banquet ng anak? Tia. Aling Yin Xiuqiu, bilang babae, hindi ka dapat lumabas ng bahay. Ngayon magpapakita ka pa dito, nakakagalit ito.
Nawala ang dignidad ng pamilyang Yin dahil sa iyo. Ayon sa kasabihan, ang babaeng ikinasala ay parang tubig na nabuhos. Ang aking Lingyon banquet, hindi dapat sumali ang mga babae rito. Ang pinuno ng Yin family, ang babaeng ikinasala, hindi dapat narito sa marangyang okasyon. Ang Lingyon banquet ngayon ay para kay Binibini Yin. Masamang pangitain ba ang pagdalo ng byuda? Tama. Sa amin sa Zhou family, hindi sumasalo ang mga babae. Hindi pa nga ang pagdalo sa magarang Lingyon banquet ni Binibini Yin. Kahit na palaging mapagbigay ang Yin family, huwag nang sirain ang mga patakaran. Hindi ba mabuti na pinagsilbi siya ni Binibini Yin? Patriarch Yin, isipin ninyo itong mabuti. Pinatay ng babaeng ikinasala ang asawa. Bumalik siya ngayon. Hindi natin alam ang gusot na dadalhin nito sa Yin. Ang Lingyon banquet ay para sa kinabukasan ni Binibini Ling. Huwag siyang makagambala. Hindi totoo iyan! Ang Lingyon banquet ay para kay Jaer mula sa Tiyuhin. Si Jaer ang gustong makita ang lolo. Kaya dito sa Yin family ginanap ang Lingyon banquet. Ang posisyon ng Lingyon ay hindi para sa Tiyuhin ko. Sa akin ito. Akin yan! Hayop kang bata ka. Anong pinagsasabi mo? Gaano ba kadakila ang hari? Paano kanya bibigyan ng piging? Nako, may naririnig ka bang chismis sa labas? At pumunta ka rito para mag-imbento? Nagmamayabang ka ba? Suso ka pa? Anong alam mo? Piging ng hari? Kasi ako, si Yin Lingyon, sumali sa World Alliance, nagbigay ako ng babala sa Panginoon. Ito ang bigay sa akin ng pamilya Yin. Hoy, batang hubad. Anong alam mo? Palagay ko. Mali ang turo sa'yo ng nanay mo? Pumunta ka pa para gumawa ng gulo. Patriarch Yin, anong masasabi mo sa bata? Piging ng hari, dapat siya ang gumawa ng magagandang bagay. Anong ginagawa ng batang to? Hindi ba halata na nagsisinungaling siya? Hinihiya ba niya ang kamahalan ng hari? Sa tingin ko, naiinggit siya kay Master Ling. Nagpapanggap dito, nagsasabi ng kalokohan. Clan Master Yin, huwag mo hayaang magulo siya. Kung kumalat ito, sira ang reputasyon ng pamilya Yin. Hindi ako nagsisinungaling, wala ako nun. Okay, Jair. Yes na ng hari. Paano nasaktan ang batang 6 taong gulang? Tatay, tita, mga binibini at gino, hindi nagsinungaling si Jair. Naglingkod nga siya ng matapat sa bansa. Ipinagkaloob ng hari ang Lingyon banquet. Tumigil ka. Ba't mo siya pinagtatanggol? Ikaw ang babaeng sinundo ng 8 andas ng angkan Yin. Bakit mo tinuruan ang batang to ng kapalbalan? Paano ka naging ina? Buti na lang diyan ang apelyido ng basurang. Kung hindi, baka ang mga ninuno namin mabubuhay uli sa galit sa kabaong. Tong Xiaoja, pamangkin mo rin ako. Aalagaan kita ngayon. Ipinagkaloob ng hari ang Lingyon banquet. Bakit tinawag na Lingyon banquet? Dahil Yin Lingyon ang pangalan ko. Pakinggan na yo ang pangalang ito. Sino ang hindi nakakaalam? Ito ay para sa akin. Hindi ganyan. Nagkataon lang talaga. Ang tiyuhin ng hari ang nagbigay dahil sa serbisyo ko. Kaya niya binigay ang Lingyon banquet. May ganitong pagkakataon sa mundo? Matigas ang bibig nitong batang to. Kitang-kita ang pagsisinungaling. Isinama pa ang ina sa kahihiyan. Sige na. Tama na ba miyan? Patriarch Yin, paalisin mo na sila. Mas lalala pa pagdating ng alkalde. Yushu, kung tatay mo pa rin ako para sa'yo, umalis ka na kasama ng anak mo. Si Jair, hindi talaga nagsinungaling. Tama na. Yan, tumigil ka. Dinadala mo ang puri ng kapatid mo. Nakaupo ako rito ngayon. Tingnan natin ang may lakas ng loob. Tingnan ko kung sinong may lakas ng loob na kumontra. Walang hiyang bata ka? Kay lakas ng loob mo? Talaga bang sayo ang tronong ito ng Lingyon? Bumaba ka na. Hindi mo pa alam ang kapal ng mukha mo, bata. Ang trono ng Lingyon ay pinakamataas na pwesto. Kinatawan ng buong Great Xia na may milyon-milyong tao. Tuktok ng sangkatauhan. Di ka karapat dapat umupo kung di ka napakamakapangyarihan. Mga hamak lamang ang di pwedeng umupo rito. Batugan ka. Bakit di ka pa bumaba? Ang Lingyon banquet ay ipinagkaloob ng hari sa pamilyang Yin. Dayuhan ka't walang galang. Kawalang pitagan ito. Kung malaman ito ng City Lord, buong angkan Yin ang mapeperwisyo. Kaya mo ba ang responsibilidad? Nababaliw na ba ang batang ito? Di niya alam ang kanyang lugar. Di mo kerida ang tadhana ng Lingyon. Kahit umupo ka man, di mo mababago ang katotohanan. Ayaw kong tanggapin ang kapalaran ko. Ito'y ipinangako sa akin ng tiyuhin ng City Lord. Dapat sa akin ang tronong Lingyon. Gusto kong umupo rin ang aking ina. Inay, halika po! Tong Xiaoja, suwail ka sa mga nakatatanda. Walang pakundangan. Para sa karangalan ko itong handog ng hari. Ngunit inagaw mo ang hindi sayo sa ganitong paraan. Dinudungisan mo ang salitang Lingyon. Jair, tanga ka sa angkan naming Yin. Di mo pwedeng gawin ang gusto mo rito. Shukshu,
Kung kinikilala mo pa akong ama, pagbabain mo na ang anak mo. Huwag mo na akong sisihin kung maputol ang relasyon natin. Nagligtas ng bandila ang aking anak. Hindi mapapasubalian ang kanyang kontribusyon. Ayos lang kung pumayag kayo. Kung ayaw nyo man, ako'y isang ina. Kahit ako'y kalaban ng buong mundo, sasamahan ko siya. Sige. Kung ano ang ina, siya rin ang anak. Yin Shukshu, isa kang babaeng walang hiya, katulad ng anak mo. Kayong lahat ay mga walang utang na loob. Paano mo nagawang lapastanganin ang trono ng anak ko? Wala kang galang sa batas, walang hiya. Hindi lang pinahiya ng mag-ina na ito ang angkan ng Yin. Pinahiya rin nila kaming mga kilalang pamilya. Kung hindi natin aalisin ang kanyang kayabangan ngayon, sa susunod, sasakay ba siya sa leeg ko? Ginugulo nila ang buong mundo. Hayop ka, kumain ka lang ba ng puso ng oso at abdo ng leopardo? Bakit hindi ka pa mamatay? Hinihintay mo bang isumpa ka? Bumaba ka na ngayon. Huwag kang maging karumal-dumal dito. Kung hindi, magagalit ka. Ilulubog namin kayong mag-ina sa kulungan ng baboy. Shukshu, kilala mo pa ba ang sinasabi ng iyong ama? Dalian mo at ibaba mo sa akin ang iyong anak. Kung hindi, simula ngayon, para bang wala kayo, ang anak mo at ang iyong anak, walang lugar na tatayuan. Hindi ko na kaya. Gusto kong pumatay. Narito ang mayor ng Luzhou. Jair, bumaba ka na. Narito ang City Lord. Kahit na dumating pa ang tsuhin ng City Lord, kailangan niya akong tanungin na umupo. Pagbati sa City Lord. Pagbati sa punong lungsod. Pagbati sa punong lungsod. Piyesta ng hari, ito ang karangalan ng aking Luzhou. Tumayo na po kayong lahat. Punong lungsod, humihingi ako ng paumanhin. Ang Lingyun Banquet ay dapat maging marangal at dakila. Ngunit hindi namin napansin ng matagal na halo ang di umano'y ina at anak na ito. Pagpaumanhinan nyo ang mag-ina, Sila ba ang pinag-uusapan ninyo? Punong lungsod, ang mag-ina ay mga napangasawa ng aming pamilyang Yin. Mga walang pinag-aralan na anak ng pamilya tong. Punong lungsod, sandali lang po. Alisin namin sila ng pamilyang Yin. Ano po, paalisin sila. Opo, punong lungsod. Walang hiya talaga sila. Ipinipilit nilang umupo sa Lingyun na posisyon. Pinaalis na namin sila. Ngunit walang hiya sila. Ipinipilit nilang agawin ang trono ng panganay na Yin. Ayaw nilang bumaba. Punong lungsod, narito lahat ng kilalang pamilya sa Luzhou. Maaalis natin ang dungis sa pamilyang Yin. Sandali lang po. Hindi na kailangan ng pamilyang Yin. Kami sa pamilyang Wang ang aalis sa mag-ina. Kayo, magaling kayong lahat isa-isa. Magaling. Ito ang dapat naming gawin. Ha. Bakit hindi kayo kumilos? Palayasin ninyo ang mag-ina upang hindi masira ang paningin ng punong lungsod. Kayong asong hindi nakakilala kay Tarzan, pangahas kayo sa harap ng general. Punong lungsod. Bigil ka. Lumuhod ka na ngayon din. Punong lungsod, bakit kaya ganon? Ay, siguro itong pilyong mag-ina ang nakaupo sa trono ng Lingyun. Nagalit ang punong lungsod. Sisihin pa kami sa kapistahan. Opo, punong lungsod. Pakiusap, wag po kayong magalit. Bigyan niyo po kami ng konting oras. Papaalisin na namin sila ngayon din. Sabi ko na nga ba, mabuti pang at pinaalis lang sila. Sa palagay ko, dapat pinatay na lang agad. Tingnan natin sino ang maghamon sa hari. Si Yin Shukshu, isasama mo pa ang anak mong walang alam sa trono? Di naman sa pilitan, pamilya Yin. Sa pistang ito, tama ba? Buwisit, nahamak ako dahil sa inyo. Ilang tao pa ba ang maipapahamak ninyo? Ha? Shukshu, kinig ka sa akin. Kunin mo na ang anak mo. Tatay, mali kayong lahat. Inay, huwag nang makipag-usap. Ang tagal nilang libreng kumain dito. Mga matatanda na kayo. Di pa rin kayo katulad ng itsmin taong gulang. Sige, di na kita pakikiusapan. Papatayin na kita ngayon. Sino ang papatayin mo? Patayin siya. General siya ng Zhengguo. Di mo siya pwedeng patayin. Alkalde ng Lucheng na si Zhong Biwu dumalaw sa general. Dumalaw si Alkalde Zhong Biwu ng Lucheng sa general ng Zhengguo. Punong lungsod, magtayo po kayo. General ba siya ng Zhengguo? 6 na taong gulang siya? Punong lungsod, may pagkakamali ba dito? Paano naging general ang batang mabuhok? Paano nangyari yon? Imposible. Paano mangyayari yon? Hindi yan posible. Kakagalit ko lang kay General Zhengguo. Krimen ito laban sa siyam na angkan. Bulag tayo. Punong lungsod, paano nangyari yon? Batang 6 na taon lang siya?
Ang anak kong si Yin Ling yun. Siya dapat ang pinaghandog ng hari. Karapat-dapat ba ang anak mo sa piging? Ano lang naitulong ng anak mo sa bansa? Karapat-dapat ba siya sa piging ng hari? Kahit hindi ibigay sa akin, bibigay sa batang 6 na taon? Paano niyo ininsulto ang general ng Jiangguo? Mga ginang at ginoo, ang digmaang 100 taon. Iningatan nitong Xiaozha ang bandila ng bansa. Binigyan siya ng hari ng lila ng apoy na sibat. Ginawa siyang general ng Jiangguo. Katawa-tawa kayong mga bulag. Hindi niyo kilala ang bayani. Ang piging ng Lingyun ngayon ay para kay Tong Xiaozha. General, ang Angkan Zhou ay sumalungat sa general. Patawarin ninyo. General, si Yin Ling yun ang nagsinungaling sa amin. Hindi nga namin alam na sa inyo pala ang Lingyun Seed. Naku, talagang wala kaming alam. Kung sana'y nalaman lang namin, paano kami lalaban sa general? Sinabi ko na ayaw niyong makinig kahit bugbugin pa. Pinagtripan niyo lang ako dahil bata pa. Nanay, paano natin sila parusahan? Walang mga mata ang mga yan. Pero hindi tayo pwedeng maging unreasonable. Punong lungsod Jong, kulungin niyo't gutumin ng 2 o 3 araw. Maliit na parusa, malaking aral. Opo, Mrs. Yin. Pangahas kayong manghamak kay General Jiangguo. Dapat sana'y pinarusahan. Pero mabait si Mrs. Yin. Nianzai, ayaw niyang pansinin kayo. Salamat po, ma'am. Salamat po, ma'am. Salamat po, ginang, sa pagpatawad ng buhay ko. Bilis, dalhin niyo na sila ngayon din. 3 araw sa kulungan. Bilang parusa, halika na. Tatay, tita, nakababatang kapatid. Hindi nagsinungaling si Jair at hindi rin ako nagsisinungaling. Ngayon, naiintindihan niyo na, di ba? Shushu, patawad sa hindi pagtitiwala sa inyo at kay Jair. Aray, kasalanan ko lahat ito. Sinto-sinta kong minamaliit ang tao. Pamilya tayong lahat. Pamilyang may balitlitid na nagkabuklod. Aray, hehe, anak, bilis, pasalamatan mo ang ate mo. Humingi ka ng tawad sa pamangkin mo. Bakit ako hihingi ng tawad sa kanya? Bata lang naman yan. Isang bata lang siya. O yun, Air, anong kalokohan ang sinasabi mo? Tayo ang unang nagkamali. Gusto ko lang mag-sorry ka. Nagdadabog ka pa? Anak, huwag mong galitin ang iyong ama. Mag-sorry ka na agad. General siya ng bansa? Sugo niya para protektahan ng bansa? Anong kinalaman ko diyan? Ako'y henyo ng ating henerasyon. Kahit ang makatarungang samahan ng mundo ay gustong kumuha sa akin. Bakit ako magsusorry sa 6 na taong gulang? Tama, ang aking samahan ay namamalagi sa buong mundo, pagsugpo sa masasamang puwersa, hinahangaan ng libo-libo. Walang makapagpapayuko sa mga miyembro ng aking samahan. Guro, kung pangklunong saman, imbes po daw 100 taon na hindi nakikialam pang samahan sa mundo. Tumutok sa pagsugpo sa kasamaan. Ang mga miyembro ay parang mga Diyos na bihirang makita. Di ko inasahang darating ang Pangulo ng samahan dito. Pangulo, naku po. Paano namin kayo naparito, Pangulo? Yun, Air. Bilisan mo. Batiin mo ang Pangulo. Si Yin Ling yun ng Lusho ay bumabati sa inyo. Lingyon, bakit may lalapastangan sa samahan natin? Pinapayuko ka? Guro, siya po iyon. Umaasa siya sa alkalde ng Lusho. May suporta pa ng pinuno ng Great siya. Grabe siya manghamak sa akin. Walang pakundangang pagmamaliit. Wala siyang respeto sa samahan. Paano naging ganoon kapalaluo ang isang bata? Anong special sa samahan ninyo nung salakayin tayo ng Yinggo? Nasaan ang samahan ninyo nun? Wala man lang tumulong sa inyo. Anong klaseng bayan niyo? Hoy Tong Xiaozha, huwag mong isipin na ikaw ang may lahat ng merito sa Linga at Monggo. Sa harap ng dakilang nakatatanda, ang samahan ng mundo ang tanglaw ng katarungan sa daigdig. Lahat ng ginagawa namin ay para sa katarungan ng sangkatauhan. Paano ka naglakas loob na hamakin sila? Tanong. Guro, tingnan mo ang mayabang na batang ito. Nagturo pa siya sa samahan kung paano gumawa. Talagang walang paggalang ito. Wala siyang pasensya. Jair, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Kahit malaki ang naiambag mo sa bansa, hindi ka dapat maging bastos. Kung may sasabihin ka, huwag mong bastusin ang mga nauna sa samahan. Jair, makinig kang mabuti sa lolo mo. Huwag mong babuyin ang mga nakatatanda. Hindi ako nakikipag-usap sa kanya tungkol sa asal. Lagi ninyong sinasabing makatarungan ang samahan. Pero sinalakay tayo ng Yingguo sa dakilang siya. Inagaw ang mga bundok at ilog natin. Pinatay ang mga kababayan ko. Nasaan ang samahan ng mundo? Parang nakabayubang lang, walang kilos. Anong klaseng katarungan yan? Isang pangkat na nagpapanggap para sa katarungan. Mga taong naghahangad ng katanyagan.
Isa kang batang walang alam. Ano ba ang alam mo? Mahina ang isip mo? Paano ka nagpakapalpak dito? Lumalaban ang samahan sa demonyong ligtas namin ang sangkatauhan sa kapahamakan. Papaano maihahalin tulad ang labanan ng Xia at Ying? Walang muwang na bata. Wala kang kaalam-alam. Itong samahan ang nagturo ng mga dakilang tagumpay ng sangkatauhan. Bagamat 6 na taong gulang ako, alam kong pinagkaiba ng duwag at tunay na bayani. Naghahanap ka ng kamatayan? Dakilang elder, bata pa at walang muwang si Jair. Nagpakasutil siya. Pakiusap, pakinggan ninyo ang aking pakiusap. Pagkalooban ninyo siya ng kapatawaran. Dakilang elder, pasensya na sa kalokohan ng kanyang mga salita. Maging mabait lamang po sana kayo. Bigyan niyo po siya ng tsansa. Elder, ang demonyong ito, wala siyang respeto sa World Alliance. Kung hindi niyo siya parurusahan ngayon, sino na ang maniniwala sa kapangyarihan natin? Dakilang elder, dapat na yung patahimikin ang bastos na ito. Ibagsak ang masamang ito. Opo. Guro, inalaban niya ang World Alliance. Kasalanang walang kapatawaran. Nararapat lang parusahan para sa ikabubuti ng lahat. Ibalik ang dangal ng World Alliance. Tama ka nga. Kung hindi ko siya parurusahan, saan na ang prestihiyo ng World Alliance? Alamin nyo ngayon, hindi nyo kami kayang kalabanin. Sandali lang, Elder. Malaki ang naitulong nitong Xiaozha sa bansa. General na siya ng Zhengguo. Kung papatayin niyo siya ngayon, paano kayo magpapaliwanag sa hari? Ang World Alliance ang tagapangalaga ng katarungan. Ano man ang mangyari, hindi namin kailangang magpaliwanag. Hindi, kayo ang dapat magpaliwanag sa akin. Makilala ang hari. Tumayo ka, salamat. Panginoon, hayagang minumura ng batang ito ang ating World Alliance. Dapat parusahan ng pang-aapi. Kung hindi siya mahigpit na parurusahan ngayon, paano mapaninindigan ng World Alliance ang dangal nito? Paano naman ang pagtataguyod ng katarungan? Dakilang elder, bagamat may maling pananalita si Tong Xiaozha, nagtanggol naman siya sa bansa. Siya ang sandigan ng aking dakilang Xia. Kung dahil lamang sa ilang salita niya, kukunin ninyo ang kanyang buhay, paano ko haharapin ang mga tao sa mundo? Panginoon, huwag ninyong protektahan ang batang ito. Ang World Alliance ay para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Walang tigil na pakikipaglaban sa demonyo. Paano maihahambing ito sa kanyang kontribusyon? Dakilang elder, ang kaligtasan ng mga mamamayan ng Daxia ay pangunahing responsibilidad ko. Si Tong Xiaozha ay nag-alay para sa Daxia, Jiangshan. Isinapanganib niya ang buhay at iyon ay pambihirang kabayanihan kahit siya ay nagkamali bilang pinuno. Handa akong magbayad puri sa World Alliance para sa kanya, ngunit hindi ninyo siya mapapakialaman dito. Panginoon, pag-isipan ninyong mabuti. Kayo'y isang batang walang muwang. Nais ninyong maging kalaban ng mundo. Nagkakahalaga ba ito? Pahalagahan ang ambag ni Tong Xiaozha, alaala ng buong bansa. Ako ang pinuno ng bansang ito. Dapat kong pangalagaan ang aking nasasakupan. Kung hindi ko mapangalagaan ang mga tagapagtanggol ng bansa, anong mukha ang ipapakita ko sa mundo? Noong una, walang takot si Tong Xiaozha. Ibinuwis niya ang buhay para sa dangal ng Daxia. Ngayong araw na ito, gagamitin ko ang lahat ng kapangyarihan para sa kanyang proteksyon. Sige, magaling ang salita mo. Panginoon, kilala mo ba siya? Si Tong Xiaozha ay may mahiwagang simbolo ng sansinukob. Siya ay anak ng demonyo. Ano, Jair? Demonyo ba si Jair? Paano ito nangyari? Sige, sabi ko sa'yo, malakas ang loob ng batang to. Labi pala siya ng demonyo. Naloko tayong lahat. Kung hindi dahil sa maestro, wala tayong alam hanggang ngayon. Akala mo ba talagang mabait tong batang to? Huwag mong patayin ngayon, papatayin niya tayong lahat balang araw. Ang Qiankun Demonyo Circulo ay una sa mga artepakto ng demonyo daw. Uno ng mabangis na demonyong aura, subang makapangyarihan. Kapag nalaso ng kasamaan ang batang ito, magiging walang katulad na demonyong batang mamamatay tao. Kahit anong bansa, Daxia man o Yinggo, mag-uugang buong mundo. Maraming mawawalang buhay. Dakilang elder, maski matigas ang ulo ni Jair, 6 na taong gulang lang siya. Labi ng demonyo, bata lang siya. Kailangan din siyang patayin. Mula kay Tong Yifei ng Tong ang pamilya, ang balitang ito, pwede kayang pinapanira lang siya ng kanyang pamilya. Walang hiya si Tong Yifei, taksil, para sa karangalan. Hindi ako naniniwala sa kanya. Sige, hindi ako makikinig kay Tong Yifei, kaya Tong Xiaozha, itatanong ko sa harap ng lahat, sasabihin mo bang wala kang Qiankun Pokon? Ako? Meron talagang mahiwagang sirkulo sa katawan ko.
Hindi iyan totoo. Pero kahit nasa magic circle siya ng San Sinuko, hindi naman ako masamang tao. Mabait akong bata. Okay, ang baho ng utot mo. Mula pa noon, nag-aaway na ang mabuti at masama. Di ko na pwedeng hayaan yung demonyong batang ito. Bilang dakilang elder ng World Alliance, hindi ko hahayaang mamuhay siyang demonyo. Papatayin kita ngayon din. Dakilang elder, may sasabihin po ako. Kahit anong sabihin mo, kailangan ko siyang patayin ngayon. 6 na taon na ang nakalipas, isinilang ang Shankun Demon Circle. Siya ang ama ng ninuno ng Tong family at ni Tong Xiaoxia. Para sa kapakanan ng mundo, naghandog ng sarili, kaya't itinago niya ang mahiwagang bilog sa katawan ni Xiaoxia. Bata pa lang siya, para sa buong mundo. Dala-dala ang malupit na kapalaran, biktima rin siya. Bakit patuloy niyong inaapi siya? Inaapi at pinapatay niyo siya. Siya ay demonyong anak. Sa loob ng mga taon, kami ni Jair ay tiniis ang kahihiyan. Tuwing umiiyak si Jair at nagsasabiging inaapi siya, tinatawag siyang demonyo. Tahimik lang akong umiiyak kasama niya. Sinabihan ko siyang huwag sisihin ang mundo. Ito raw ang kapalaran niya. Pero ngayon, may tama si Jair sa kanyang sinabi. Hindi ito ang buhay niya. Ang kapalaran niyang huwag tanggapin ito. Bakit ninyo siya sinisigawan? Binubugbog at papatayin? Bakit siya mabait? Malaki ang naitulong niya sa bansa. Papatayin niyo na lang siya? Hindi naman siya demonyo noon. Ngayon, hindi pa rin siya demonyo. Siya ang ipinagmamalaki kong Yin Shuxiu. Anak ko siya. Kung papatayin niyo siya, unan niyo muna. Ano man ang dahilan, siya ay nakatagong panganib sa mundo. Kung hindi natin siya aalisin ngayon, walang katapusang gulo. Shu, humayo ka na. Kung hindi, papatayin rin kita. Pangulo, hindi ako aalis ngayon. Si Jair ay walang masamang intensyon. Paano ninyo siya hahatulan base lang sa Magic Circle? Mula nang magkamalay siya, marami na siyang naranasang di dapat pagdusahan. Pero hindi siya sumuko. Sa halip, nanatili siyang mabuti. Sa pagprotekta sa Great siya, papatayin ninyo siya. Patas ba iyon? Kahit paabutin mo ang langit, hindi mababago ang katotohanan. Sandali lang. Pangulo, wala akong laban kontra sa inyong World Alliance, pero si Xiushu ay anak ko. Si Jair ay apo ko. Kung ipipilit ninyong papatayin sila, ako muna ang patayin ninyo. Tatay, ano ang ginagawa mo? Kino, nababaliw ka ba? Tatanggol mo ang demonyong bata. Umayo ka sa harap ko. At sabihin ko sa iyo, hindi demonyo si Jair. Mukhang gusto mong mamatay. Pangulo. Hindi demonyo si Tong Xiaoxia. Siya ang bayani ng Great Xia, kayang kontrolin niya ang magic circle ng sansinukob ng may kabutihan at hindi magiging halimaw. Ang humawak sa kanya ay kalaban ko, kalaban ng buong Great Xia. Ikaw. Sige, hindi ko siya papatayin ngayon. Pero may isa akong kondisyon. Mahal na elder, kung ipagkakaloob ninyo ang habag, kahit may kondisyon pa, sinasumpa kong tutuparin ko, Yin Chanhao. Na mas gugustuhin kong magpakasakit, nais ko ring protektahan si Tong Xiaoxia. Sige. Dapat pumunta si Tong Xiaoxia sa World Alliance para sa seremonya ng paglilinis ng demonyo. Seremonya ng paglilinis ng demonyo? Seremonya ng paglilinis ng demonyo? Masyadong mapanganib ito. Ina, ano ang seremonya ng paglilinis ng demonyo? Hindi rin ako ganong sigurado. Ang seremonya ay para linisin ng World Alliance ang masasamang elemento at tanggalin ang demonyong enerhiya sa katawan. Sa mga inaalihan, parang pagdurusa at pagkalagot ng buto, parang mas mabuti pang mamatay. Kung magkakamali ng konti, mamamatay ka. Nakasalalay ang buhay? Elder, napakadelikado ng seremonyang ito. Maging maawain kayo. Baguhin ninyo ang kondisyon. Mahal na elder, narinig ko rin ang panganib ng seremonyang ito. Kahit matanda, hindi matiis ang sakit. Para kay Tong Xiaoxia, ang seremonyang ito. Masyadong mataas ang panganib. Posible ba ito? Panginoon, ito na ang huling hakbang para sa kanya. Kung hindi niya malalampasan ang seremonya, hindi malilinis ang mahikang sumpa sa kanyang katawan. Pagkatapos ng araw na iyon, sasambulat ang kanyang demonyong enerhiya. Sino ang mananagot? Tong Xiaoxia, may lakas ka bang tanggapin ito? Jair, ito na lamang ang pagkakataon mo. Kung hindi patas ang tadhana, lumaban ka hanggang wakas.
Naniniwala ang iyong ina sa'yo. Huwag kayong mag-alala, ina. Magiging pinagmamalaki ninyo si Jair. Kung walang daang maaaring tahakin, gagawan ko ng sariling landas. Kung hindi patas ang kapalaran, babaguhin ko ang lahat. Sige, 3 araw mula ngayon, handa na ang pandaigdigang alyansa sa'yo upang hindi ka makatakas sa kalagitnaan. Shukshu, sumama ka bilang hostage sa alyansa. Kung hindi sumipot si Tong Xiaozha pagkatapos o di makalahok sa ritual ng paglilinis, ikaw bilang ina, dapat mamatay para humingi ng tawad sa mundo. Ako na ang magpapakamatay. Huwag mong idamay ang iba. Jair, bawat araw kasama ka, masaya ang ina mo. Di alintana ng ina kung tao ka o demonyo. Ang alam ko lang, anak kita. Ang aking Jair ay mabuting bata. Pinakamabuting anak sa mundo. Pangulo, sasama ako sa inyo pabalik sa alyansa. Sige, tara na. Ina, Ina, huwag kang aalis. Jair, hayaan mo na ang iyong ina. Paghanda ka para sa Sigwo Gala sa 3 araw. Tong Xiaozha, nasa kamay mo ang buhay ng iyong ina. Huwag mo kaming bibiguin. Huwag mong biguin ang ina mo. Makakamit ko ang aklat ng paglilinis. Nais kong protektahan ang ina ko. Sa wakas, sasali ka ba sa seremonya ng paglilinis? Magtatagumpay na ang plano ko. Natutupad na ang pangarap ko. Tong Xiaozha, dapat kang maging handa sa seremonya ng paglilinis ng demonyo. Tong Xiaozha, pumunta sa World Alliance para sa seremonya ng paglilinis. Tong Xiaozha, kumusta? Nagkita na naman tayo Kumusta ka na? Tong Xiaozha, hindi mo inasahan yon, di ba? Siyempre, ako ito. Tong Xiaozha, pinahiya mo ako sa Centennial Treaty. Pinalayas ako ng ama ko sa angkan ng Tong. Naging palaboy na parang aso. Ngayon, walang tahanang babalikan. Lahat ito dahil sa'yo. Hindi ako may kasalanan. Ikaw ang may maling pag-iisip. Nang gabing iyon, nasa peligro ang daksya ko. Ayaw mong maglingkod sa bayan. Itinuring mo pang ama ang magnanakaw. Mga traidor na tulad mo, dapat parusahan ng lahat. Dapat parusahan ng lahat? Kasapin na ako ng World Alliance? Sino ang may lakas ng loob parusahan ako? Ikaw. Paano nakapasok sa World Alliance ang traidor? Bakit hindi ako makakasali sa World Alliance? Sinabi ko sa World Alliance, mayroon kang magic circle. Sugo ito ng demonyong nakatago sa mundo. Malaking problema ko ang mundong Tong Xiaozha, ano ba ang pinagsasabi mo? Sinasabi mong walang hiya ang kapatid kong si Tong o ako mismo sa World Alliance ang walang hiya? Ang tapang mo, isang batang hamak lang, mangahas kang sumira sa 1,000 taong World Alliance? Ikaw na demonyong anak, ikaw pa ang magsasabing yan. Nasa magic circle ka na. Isinilang na salot, dapat lang mawala ang halimaw na tulad mo sa mundo. Ano ka ba? Manggahas kang maggulo sa World Alliance. Di mo ba alam kung sino ka? Mamamatay ka ngayon sa Demon Cleansing Ceremony. Sa libu-libong taon, banal na lupain ng World Alliance. Nalusaw na ang mga demonyong pinuno. Lahat sila'y walang talo. Mga dalubhasang demonyong walang kapantay. Ikaw na demonyong anak. Kapag tumapak ka ngayon sa aming mundo, simula na ng iyong pagdurusa. Tong Xiaozha,
Huwag mong sabihing di kita pinaalalahanan. Kapag nabigo ka sa demon cleansing ceremony, ang inang si Yin Shuchu mamamatay din dahil sa'yo. Isinilang kanyang demonyong sumira sa mundo. Karapat-dapat siyang mamatay. Tama. Walang lugar sa mundo ang demonyong tulad mo. Tumigil ka na. Ito ang tadhana mo. Pumunta ka sa impyerno. Kahit buong mundo ang kalaban ko, di ako susuko. Protektahan ko ang aking... Sige, yamang desidido kang mamatay. Sumama ka na sa amin sa seremonya ng paglilinis. Tong Xiaozha, ito ang unang pagsubok ng seremonyang paglilinis, hagdanan ng paglilinis. Ang mahiwagang hagdanan ay isang dakilang hiwaga. Bawat antas ay may dagdag na pressure. Magiging parang bundok ang bigat, patong-patong na bigat. Dagdagan ng 10,000 kaban. Pagkatapos ng ika-10 baitang, bawat sandaliya, sasambulat ang 100,000 kaban na bigat. Parang pagpapanday ng bakal. Ang pressure ay parang martilyo. Durugin ang iyong masamang enerhiya, patatagin ang iyong mahika. Kahit umabot ka sa ika-10 baitang, kailangan mo pa ring magtiis ng isang insenso. Kapag hindi mo kinaya, igipitin ka ng walang hanggang bigat, madudurog, at mawawalan ng libingan. Kaya kong akyatin ang hagdanang ito, pero kailangan kong makita ang kalagayan ni Ina. Ipatawag si Yin Shuchu. Jaya. Ina, ayaw ko nang ituring na halimaw, ipamalay sa lahat. Ang kapalaran ay hindi permanente. Ako ang nagdesisyon sa sariling kapalaran. Sabi ko hindi kaya ng demonyong ito. Nahihirapan na sa unang baitang pa lang. Simula pa lang ito, 10,000 kaban. Sa ikalawang baitang ay 20,000 kaban. Para kay Ina, dapat akong magpursigi. Habang gusto nilang pagtawanan ako, lalo kong dapat patunayan sa kanila. Hindi ako duwag. Jair, hindi na talaga kaya. Huwag mo nang pilitin. Hindi alintana ni Ina kung halimaw ka man. Ang gusto lang ni Ina ay ligtas ka. Ina, huwag kang mag-alala, magtatagumpay ako. Gusto kong malaman nila. Ako ang ipinagmamalaki mo, hindi yung sinasabi nilang anak demonyo. Ano bang problema ng batang to? Pangatlong palapag na to. Di pa rin nadudurog. Huwag kang mabahala, Junior Brother. Ang lakas ng hagdanang panglinis ng mahika. Hindi kakayanin ng 6 na taong gulang. Hindi aabot ng ilang hakbang. Madudurog siya hanggang mamatay. Ano? Nakarating siya sa ika-10 palapag. Ano ba yon? Bakit ganun katatag ang batang to? Nagbuhat ng 100,000 katang na presyon para umabot sa tuktok? Kahit umabot man siya sa ika-10 palapag, kailangan pa niyang magtiis ng isang stick ng insenso. Alam mo, laging 100,000 kating ang dala niya. Tingnan natin kung gaano katagal. Hindi na niya kaya? Hindi na talaga niya kaya. Ano naman kung umabot ka sa ika-10 hakbang, mamamatay ka lang, madudurog ka na lang ng walang saysay. Demonyong anak na sugpo ng makalangit na daan. Ito ang kapalaran mo. Akala mo ba mapatutunayan mo ang sarili mo? Wala kang mapapalitan kahit ano. Ubos na ang lakas niya. Isang demonyong anak ang magdadaan sa tom ng paglilinis. Sobra na siya. Tingnan mo siyang ganyang kawara. Gusto pa niyang ipagmalaki ng ina niya. Isang malaking katawa-tawa siya. Mabubuko rin siya paglaon. Swerte lang nitong batang demonyo na nakaligtas. Di na siya magkakaswerte. Biga ng langit at lupa, walang katapusan.
Di siya tatagal. Di na magtatagal. Mabubuo siya. Walang matitirang piraso. Anak ko, wag nang magpumilit. Tumigil ka na. Ina, habang nabubuhay ka. Habang may buhay ka. Kailangan mong isuot ito araw-araw. Huwag tanggalin, maliban na lang sa pangangailangan. Hoy, Guro, ang bigat nitong kasuotan. Ako, si Tong Xiaoxia, hindi susuko sa kapalaran. Paano iyon posible? Paano siya nakabangon sa bigat ng 100,000 kati ng langit na Dharma? Anong demonyo? Anong demonyo? Ang demonyong ito ay baliw. Ano ang kasuotang espiritual niya? Bakit siya tumatayo agad pagkaiyahon? Kunin mo tingnan kung ano yan. Tara na. Kuya, ang kasuotang ito, napakabigat nitong kasuotan, hindi talaga maangat. Walang silbi. $100,000 kati ang bigat nito. Ano? Hindi ba ibig mong sabihin nakapailalim ba siya sa 100,000 kati bawat sandali? Paano nangyari yon? Si Tong Xiaoxia talaga ang alagad ng kanyang guro. Matutong umangkop. Hindi masama. Hindi masama. Nanay! Nanay, dinala ko na po. Mabuting bata. Imposible. Anak demonyo siyang itinakwil ng lahat. Paano niya natagalan ang nakakilabot na presyur ng langit? Salungat sa katwiran. Utang inang anak demonyo. Hindi niya malalampasan ang hagdan ng demonyo. Sira na ang hagdan sa demonyo dahil matagal nang di nagamit. Oo, sira na ang hagdan na ito. Kung hindi, paano itong maliit na to makakalamang? Tama, huwag mong ipagmalaki ang unang pagsubok. Kung malalampasan mo ang ikalawang pagsubok, pupugutan ko ang ulo ko at sisipain para sa'yo. Sige, ipapakita ko kung paano ko sipain ang ulo mong parang bola. Isang sipa lang sa mabahong ulo mo. Sige, subukan natin ang pangalawang pagsubok. Tara na. Tong Xiaoxia, imulat mo ang mga mata, tingnang mabuti. Ito ang pangalawang pagsubok, ang Net Magic Clock. Ang bagay na ito at maging yang, kailangan mong paluin gamit ang katawan ng 18 na beses. Sa bawat pagpalo mo, ang dalisay na tunog ng langit at lupa, parang rumaragas ang alon, tatagos sa iyong katawan. Mababangga ang marahas ang iyong kaluluwa. Habang mas malakas ang mahika mo, demonyong bata, mas lalakas ang yin ng langit at lupa. Para salain ka, mariramdaman mong ang iyong kaluluwa. Para bang hinihiwa ng libo-libong patalim, masakit hanggang magdugo ang mga butas ng katawan mo. Ang walang muwang na demonyong bata na ito, makakapasa sana siya sa Magic Washing Ladder. Sinuwerte lang siya. Kung hindi nabigo ang Magic Washing Ladder, nakalusot siya sa butas. Harapin ang Magic Clock, patay na siya. Malamang biglaan siyang namatay. Ganun nga. Batang sinuwerte lang, walang dayuhan sa dalisay na demonyong ito. Ang makapal niyang demonyong enerhiya, magtatagpo sa dalisay na tunog ng langit, mababakbak sa isang iglap, patay na ng tuluyan. Nakalampas nun, nagkataon lang yon. But, kung hindi ka takot mamatay, sige. Delikadong magic clock ito. Kinakabahan ako baka hindi mo kayanin. Kapag ramdam mong hindi mo na kaya, umalis ka agad. Inay, hindi kita iiwan ni Jair. Ang tao ay demonyo, ako ang magpapasya. Babaguhin ko ang mga patakaran ng mundo. Ako ang may hawak ng kapalaran ko. Ang kapalaran ko ay nasa akin. Jair. Sabi ko na, hindi kakayanin ng demonyong ito. Maghintay ka lang, paglalagutin ng tinig ng langit at lupa ang kanyang kaluluwa. Gusto pa maging malakas nitong batang demonyo. Para lang siyang tao na humaharang sa sasakyan. Parang itlog na sumalpok sa bato. Ngayon,
Alam mo na kung gaano katindi? Sigurado ako dito, ang 18 impact na ito, hindi mo makakaya. Lahat ng demonyo sa mundo ay dapat mamatay. Siya lang ang batang demonyo gustong baguhin ang tadhana. Panaginip lang yan. Naghahanap lang siya ng problema. Ito ang nangyari sa kanya. Basta salpok mo lang, susuka na ng dugo. May 17 pang darating. Paano niya kaya tatagalan? Sabi na nga ba, swerteng bata lang ito? Harapin ang lakas ng net magic clock na ito. Nahayag na ba ang tunay mong kulay? Hindi siya angkop para dyan? 500 taon na ang nakalipas. Ang pinakaunang tao sa Devil daw. Hindi siya tatagal ng 9 na beses sa net magic clock. Tinig ng langit at lupa. Tangang bata demonyo ito. Gusto pang baguhin ang mga tuntunin. Tingnan mo siya. Mabibiyak sa tinig ng langit at lupa. Jair, kailangan mong magpakatatag. Nanay, alam kong kaya mo. Nanay, hindi ako susuko. Jair, wag pilitin. Hindi talaga kaya, sumuko na tayo. Inay, 6 na taon na. Akong demonyo. Hindi na ako makakatakas. Walang solusyon ang pag-iwas. Ngayon, haharapin ko ng diretsyo. Haharapin ko lahat. Malaman man ng lahat na demonyo ako. Ano naman? Maaari pa rin akong maging bayani. Magic clock, kayang-kaya to. Paano kaya iyon? Paano niya natagalan ang tinig ng langit at lupa ng ilang beses? Bata pa lang siya. Jair. Bakit ganito kalakas ang batang demonyo? Bakit lalo siyang tumatapang sa laban? Baka hindi kayang supilin ng tinig ng langit at lupa? Ikawalong tunog. Siyam na. Siya, nakalagpas pa siya sa pinakamalakas na master ng Devil daw 500 taon na ang nakalipas. Gaano kakilabot ang kapangyarihan nitong batang demonyo? Masyadong masama ang batang to. Bakit ganun katibay ang kanyang determinasyon? Walang silbi ang magic clock sa kanya. 11 tunog. 12 tunog. Kapag nalampasan nitong demonyong bata ang net magic clock, mapapahiya ang World Alliance natin. Huwag mo siyang palabasin sa net clock, Jair. Yinling yun, Tong Yifei. Bakit nyo nilalabag ang mga alituntunin? Ang World Alliance ang leader ng tamang landas. May sariling tuntunin ang seremonya ng paglilinis. Bakit kayo nakikialam? Pinoprotektahan namin ang mundo kung makalusot ang demonyong bata sa magic net. Sa hinaharap, kapag siya'y naging mapangwasak, mawawasak ang buhay sa mundo. Hindi natin ito dapat baliwalain. Tulad ng sinabi mo, ang World Alliance ang gabay ng tama. Bilang miyembro ng World Alliance, tungkulin naming protektahan ang mundo. Ito'y alinsunod sa tadhana. Tama. Nakikibaka kami para sa katarungan. Huwag nating payagang guluhin niya ang mundo. Kung palalampasin natin siya, kaya tiyak na lulubog ang mundo sa kadiliman. Sa panahong iyon, paano natin haharapin ang mga mamamayan? Totoo ang sinasabi sa World Alliance, nagkukunwari na tagapagtanggol ng hustisya. Pero sa likod, may ginagawang masama, mapagkunwari. Ngayon, di na nagsisikap magkunwari. Kung wala kayong respeto sa tamang landas at pakialamero, tutulungan ko rin ang aking Jair. Jair, samahan kita sa pagsira nito. Malakas ang magic net na ito. Mawawasak ang mortal sa tunog ng langit at lupa. Delikado ito. Wala na kayong taka. Baliw na ang babaeng ito. Ipindutin niya ang mahiwagang orasan para sa anak. Isinasapanganib niya ang buhay niya. Pigilan mo siya na ngayon, ina. Malakas ang kapangyarihan nitong mahiwagang orasan. Hindi ka pwedeng magsapanganib. Hindi iiwan ni Jair ang kanyang ina. Hindi iiwan ni ina si Jair. Jair, sama-sama nating labanan ang di makatarungan. Sama-samang wawasakin ni Jair at ng ina ang mga dipatarong. Bangga! Ina.
Jair, ayos lang si Ina, mag-ina tayo. Halika, magkasalpukan tayo muli. Sige, bangga. Ika-14 na tunog na ito. Ika-15 na tunog. Jair, pindutin muli. Tapos na. Tapos na ika-16 na tunog. Hindi natin siya pwedeng pahintulutan. Tong Xiaozha, ako rin ay isang tanyag na tao. Hindi ako matatalo sa'yo. Jair, ayos lang si Inay. Inay, wag sumampa. Hayaan si Jair. Hindi pwede. Masyadong malakas ang dalawang ito. Sa huling tunog ng net clock sa ika-18. Nakakamatay ito sa'yo. Hindi mabubuhay si Inay nang wala ka. Kahit mamatay ako, basta kasama ka. Gusto ko ring makasama si Jair. Hindi nyo tatalunin ang mag-ina. Oh, hindi nyo kami matatalo. Nangas kayong hawakan ng estudyante ko ni hindi niyo alam kung sino ang master niya. Jair, ang master ay narito para tulungan ka. Jair, bumangga. Katawa-tawa. Nakapasa ang demonyong bata sa net magic clock. Ano nangyari yon? Demonyong bata lang siya sa paningin natin. Nakalusot siya sa ikalawang antas ng demon cleansing. Nangangarap ba ako? Akala ko imposible siya, pero nagawa niya. Mali pala ang lahat ng hinala natin. Nagtagumpay siya. Nagtagumpay talaga ang demonyong bata. Ang pagsubok at pangungutya natin sa kanya. Ngayon, tayo ang katatawanan. Gumana. Nagawa natin, Jair. Tong Xiaozha, kahit nakapasa ka sa ikalawang pagsubok pero hindi pa ito sa... Guro, pasensya na po sa kahinaan ng alagad. Wala ka sa kinalaman dito. Napakalakas ng demonyong kapangyarihan ng batang ito. Kahit ang hagdan at orasan ng paglilinis ay di makakatulong. Ito rin ang di inaasahan ng matanda pero wala siyang pag-asang makalagpas sa ikatlong pagsubok. Ayon kay nanay, kung liko ang tadhana, lumaban hanggang dulo, di kita kinakatakutan. Isinilang kang demonyo, kapalaran. Akala mo basta kang gumawa ng gusto mo bilang demonyo? Di ka tatanggapin ng daang matuwid. Di ka papayagan ng hirap at ginhawa. Tigilang kalokohan, ikatlong pagsubok, simulan na. Sige. Ang buhay ay buhay para harapin ang lahat sa mundo. Nagbubunga ng walang katapusang masamang isip, kayabangan, galit, pangungulila, kasakiman, katamaran, katakawan, kalibugan. Ito ang 7 kasamaang kinasusuklaman. Naroon din ang 7 kasamaan sa puso mo kung matatalo mo sila para makalampas sa ikatlong pagsubok. Sige, natalo ko ang 7 kasamaan sa puso ko. Jair, pagkapasok mo sa laban, mag-ingat sa lahat ng bagay. Nanay, huwag mag-alala. Wawasakin ni Jair ang pormasyon para makita mo. Sino sa inyo ang mauuna? Akala ko mahirap talunin ang 7 kasamaan sa puso ko. Hindi ko inasahang ganun lang kadali, ha ha ha. Ito ang kalibugan sa 7 kasamaan. Siyempre kayang-kaya ng 6 gulang. Ang mga susunod ay hindi ganon kadali. Puot, kayabangan, ang dalawang to hindi mapagtatagumpayan ng demonyong bata. Simple lang. Ang dali-dali pala. Katamaran at kasakiman. Bata ka pa, di ka pa nahawa sa bisyong to, kaya madali lang. Bakit ang lakas ng kasamaang to? Tong Xiaozha, ito ang kasamaang galit. Dahil lang may daladala kang
Mahiwagang bilog ng sansinukob. Inosente at mainit na ulong demonyong bata. Gusto mo pang makalagpas? Panaginip lang yan. Hindi mo ito malalampasan. Mabubugbog ka na. Akala mo, nakalusot ka na sa mga unang level, makakabalik ka pa kaya? Nananaginip ka. Ang galit na kasamaan ay para pigilan ang impulso mo. Batang pasaway ka talaga, may mahiwagang bilog ka pa sa katawan. Dami mong inipong galit sa maghapon. Ngayon, nakasalubong mo ang galit na kasamaan. Hahaha, tumama ka sa bunganga ng baril. Titingnan ko kung paano ka matatapos ngayon. Jair, mag-ingat ka. Hindi naman ganun kalaki to. Sinabi ko ng Tong Xiaoza, akala mo kaya mong lampasan ang gas ng gulo? Sandali lang ang lakas mo. Dahil yan sa magic circle sa katawan mo, malapit na ang katapusan. Di mo kayang tanggapin ang demonyong enerhiya niya. Habang lumalakas siya ngayon, lalo nitong paiigtingin ang Universe Magic Circle at lalagaslas ang demonyo. Papatibayin nitong 7 kasamaan sa puso. Di maglalaon, magtutulo ang enerhiya ng Tiankun demonikong bilog. Naghihintay na lang siyang maging demonyo. Wala nang makakapigil sa kanya. Kailangan niyang mamatay. Mababagsakan siya ng demonyong enerhiya ng bilog sa katawan niya? Wala siyang kontrol sa kapangyarihang ito? Tong Xiaoza, wala ka nang magagawa. Tiankun Magic Circle, malapit na kitang mahuli. Sa pamamagitan mo, mapapawi ko lahat ng kasamaan sa mundo. Wala nang matuwid na daan sa mundo. Muntik mo nang mabali ang likod ko. Ito'y selos at katakawan. Batang hamog, ayaw mo kumain, no? Ang pagsiselos ang magpapabaliw sa'yo. Katakawan, gagawin kang hayop na kumakain lang. Pagdating ng panahon, maghahanda kang lumuhod. Tong Xiaoza, huwag mong maliitin ang selos at katakawan. Ang selos, makagagawa ito ng pagdaramdam sa lahat ng meron ng iba, mawawala ka sa sarili mo. Ang katakawan ay nagbubukas ng walang hanggang hukay ng pagnanasa, hindi matatakasan. Akala mo makakalusot ka sa pagsubok ng puro lakas? Napaka-inghenuo mo. Habang lumalakas ka, lalong lumalago ang kasamaan sa puso mo. Ito ang magwawakas sa'yo. Akala mo'y banal na anak ng demonyo. Paano mo ito haharapin ngayon? Jair, kailangan mong kontrolin ang sarili mo. Huwag mong hayaang sumira ang demonyong enerhiya. Alam ni Inang may puot sa puso mo at alam kong may hinanakit ka. Ngunit kung magpapaapekto ka sa demonyong ito, magiging totoo ang tawag nilang anak ka ng demonyo. Gusto ko ring mag-control, ngunit napakalakas ng magic circle sa katawan ko. Walang tigil sa panggigipit sa akin. Inay, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng makakaya. Hindi ako susuko sa tadhana. Hindi ko hahayaang kontrolin ako nito. Utangin na mamatay ka na. Jair. Ang hirap, Jair. Ang sakit. Ha. Nakita niyo ba? Paano kung nakalusot siya sa una at pangalawang palapag? Hindi ba siya dapat matalo sa pangatlong antas? Lumang pagtutol. Huling pagsisikap lang iyan. Ngayon, siya'y magiging tao-tauhan na ng demonyo. Hoy, ito ang kapalaran niya. Akala ko iba siya. Kayang lagpasan ang libu-libong taon, hindi nakatapos sa seremonya ng paglilinis. Mukhang ngayon, walang makakapasa sa seremonya sa mundo. Si Tong Xiaoza ay magiging makapangyarihan. Pinatay siya ng mas malakas na 7 demonyo. Sabihin mong demonyo ako. Ipapakita kong demonyo nga ako. Ano? Nadaig niya ang huli? Ay, imposible. Hindi ito totoo. Natalo ba niya ang huli? Ibig sabihin nakapasa siya sa seremonya? Libo-libong taon. Walang nakakapasa sa seremonya noon. Siya... Jair. Jair, anong nangyari sa'yo? Magic Circle ng Tiankun, ito ang Magic Circle. Hindi nagpakawala ng demonyo ang seremonya. Sa halip, pinakawalan niya. Ang demonyo, siya ay naging demonyo. Nawalan siya ng sarili, naging isang demonyong bata na puro pagpatay lang ang alam. Hindi ba
Bakit mong sinasabi gigiba ka sa akin? Wasakin ang sirkulo ng Maika sa San Sinukob. Narito na ito. Tingnan natin sino ang gigiba. Isinilang ang Tiyankon demonyong sirkulo o walang makakapigil sa batang ito sa buong mundo. Jaer, alam ni inang mabuting bata ka. Hindi ka demonyong bata. Huwag mabihag ng mahiwagang sirkulo ng San Sinukob. Jaer. Humanda ka. Hindi papayag si ina. Jaer, makinig ka sa iyong ina. Mabuting bata. Huwag mong pakawalan. Papatayin kita. Jaer, ito ang iyong inang galing sa talampas. Nakapitas ng pangpahinto ng dugo. Ang daming dugong nawala sa'yo. Labis ang pighati ni ina. Jaer, alamang pangpahinto ng dugo. Para sa'yo ito ni ina. Jaer, mabuti at kinikilala mo ito. Huwag mong sang-ayunan. Ako ay isang ina. Kahit ka pa ay kalaban ng buong mundo. Sasamahan ko pa rin siya. Kung gusto mo siyang patayin, una mo muna akong patayin. Hindi iiwan ni Jaer ang kanyang ina. Hindi iiwan ni ina si Jaer. Jaer. Jaer, nabawi mo na ba ang iyong pag-iisip? Inay, muntik na akong kontrolado ng demonyong bilog ng San Sinukob. Buti na lang naalala ko ang mga nangyari noon. Nabasag ko lang ang demonyo. Mabuti. Ang Jaer ni inay, nawala na sa wakas ang mahiwagang bilog ng San Sinukob. Hindi pa tapos ang krisis, bilisan mo. Sirain ang mahiwagang bilog ng San Sinukob. Kung hindi, mawawasak ang mundo. Sa wakas, dumating na ang sandaling ito. Ito ang kapalaran. Dapat kong gamitin ito para baguhin ang kabaliwan ng mundo. Emperador ng gabi, demonyo ka, pangahas kang nagnakaw ng demonyong bilog ng San Sinukob. Anong balak mong gawin? Anong demonyo? Ang daming taon. Nakita ko mismo kung ilang mapagkunwaring mabubuti. Sa ngalan ng katarungan, mga ginagawa ng api sa mahihina. Gagawin lahat para sa lihim na mahiwagang sandata. Ituring ang buhay na parang mustard at ayaw kong sundin ang mga falsipikadong tuntunin ng tamang landas. At tinawag niyong demonyo. Ngayon, gagamitin ko ulit ang mahiwagang bilog. Wasakin ang bulok na sistema ng mundong ito. Ganap na wakasan ang away sa mundong ito. Kayo, ano ba ang pinagsasasabi mo? ang pinagmulan ng espiritual na enerhiya ng mundo. Nasa inyong alyansa ng mundo. Ngayon, gagamitin ko ang kapangyarihan ng bilog ng San Sinukob. Wasakin ang pinagmulan ng espiritual na enerhiya nito. Hayaan mawala ang aura. Mawawala ang aura. Mawawala ang martial arts. Walang martial arts. Walang antas. Walang agwat. Pantay-pantay ang lahat. Ikaw. Pantay-pantay ang lahat. Wala nang pagpatay at labanan sa mundong ito. Palagi mo akong tinatawag na demonyo. Ang ginagawa ko ay hindi nyo magagawa sa inyong pagiging mabuti. Nais kong wakasan ang walang katapusang gulo. Kasuklam-suklam. Kahiya-hiya, ang Reiki ay buhay ng mga mandirigma. Sinira mo ang espiritu. Mamamatay ang lahat ng mandirigma. Ikaw ba ang tagapagligtas o ang pagkawasak, emperador ng gabi? Mandirigma ka rin, sinira mo ang espiritu. Mamamatay ka rin. Bakit hindi mamatay? Wala nang tama at mali sa mundo. Wala nang panluloko. Kahit mamatay ako, makamit ko lang ang layunin. Gawing payapa ang mundo. Guro, hindi. Milyon ang mandirigma sa mundo. Pagwasak mo sa espiritu, mamamatay silang lahat. Ang guro ay hindi takot sa kamatayan. Ikaw ba'y natatakot? Dakila ang ating layunin. Ang ating mga gawa ay mananatili sa kasaysayan. Guro, hindi rin ako takot mamatay. Ngunit ang pagwasak sa milyon-milyong buhay, sulit kaya? 300 taon kong pinag-isipan, malinaw na sa akin. Lubos na malinaw, titindig ako ng matatag. Narito ako, emperador ng gabi. Huwag kang magpakapuso. Nasa kamay ko ang San Sinukob. Walang katapat, walang makakapigil nito. Guro,
Guro, nais niyong wakasan ang labanan. Nauunawa ng alagad ang inyong pagsisikap. Ngunit ang pagwasak sa espiritu, isang pagpatay para wakasan ng isa pa, 10 milyong mandirigma sa mundo. Lahat sila'y may pamilya, may kaibigan, hindi lahat ay masama. 10 milyong buhay. Sa bawat tao'y may naghihintay na pamilya. Hindi tayo dapat kumilos ng padalos-dalos, kapalit ng sinasabing kapayapaan. Guro, tumigil na sa bangin. Kailangang may ibang paraan pa. Huwag mo akong pigilan. Guro. Panginoon, alam kong naghirap kayo nitong mga taon. Labis na nasiraan ng loob sa tamang landas, ang pagwasak sa Reiki. Makakamit ba talaga ang mundong inaasam ng puso nyo? Maraming inang katulad ko sa mundo. Nais lang naming ligtas ang aming mga anak, ang mga anak ng karaniwang tao. Kahit di nila maintindihan ang martial arts, ang buhay nila'y nakadepende sa mga mandirigma sa pang-araw-araw. Pinoprotektahan tayo ng mga mandirigma, ligtas na mundong nililikha. Sa panahon ng kagipitan, sila ang nangunguna sa labanan, nagbabantay sa kabuhayan ng tao. Kapag naglaho ang espiritu, wala nang mandirigma sa mundo. Sino ang magbabantay sa mga anak natin? Panginoon, isantabi mo ang mahiwagang bilog ng sansinukob. Maghanap tayo ng ibang paraan. Huwag maging padalos-dalos. Nagdudulot ng pighati sa maraming pamilya. Mahal na Panginoon. Anak. Guro. Espiritu ang demonyong hinubog ng Chenkon Demon Fist. Paano ito nangyari? Gugulpihin mo ako sa seremonya ng paglilinis ng demonyo? Akala ko'y wala ng pag-asa. Hindi ko inaasahan ito. Ikaw na si Tong Xiao Jia, batang walang modo. Ginamit mo ang iyong pagkabatang walang malay, nakaligtas sa seremonya ng paglilinis. Di sinasadyang nagbigay ng malaking enerhiya sa akin. Ang lakas na iyon ang nagpademonyo sa akin. Ikaw ang tunay na halimaw. Demonyo, ano ang ginagawa mo? Lahat kayo may hiling. Ako rin may nais. Nais kong ikalat ang espiritual na enerhiya ng World Alliance. Unti-unti. Nais kong gawing demonyo. Lahat ng mandirigma ay maging demonyo. Ang masamang salamangka ay wawasak sa mundo. Hindi ka karapat-dapat wawasakin ng World Alliance ang mga demonyo ngayon. Gusto mo rin bang makipaglaban sa akin? Labis na pagpapakita ng lakas. Kasalanan ko ito. Kailangan kong magbayad pure. Kung hindi, magkakagulo ang mundo, mawawalan ng buhay. Guro. Pansin na dyan mo to isatom, mangyayari na to sa mag-aaway ang mga dambuhala, ang mangingisda ang makikinabang, hahaha. Papangahas mong hinampas ang aking guro. Nakipaglaban ako sa'yo. Jair. Pangahas mong pinigil ako, batang hamak, sobra na ito. Katawa-tawa lang, ang mundo ay pag-aari ng aking mga demonyo, hahaha. Pigilan siya ngayon. Ngunit malakas ang mga demonyo, wala tayong magagawa. Kaya natin ito. At ikaw? Guro, hindi kayang talunin ni Jair siya. Ipapasa ko ang iyong lakas. Kaya mo ito. Night Emperor, ibigay mo ang lahat ng lakas mo, mamamatay. Ang pag-aalay ng sarili para sa katwiran ay hindi lamang para sa inyong mabubuting tao. Bagamat ako'y isang anak ng demonyo, ngunit kailangan nating maghanap ng kinabukasan para sa mga bata ng mundo. Kahit ang demonyo ay maaaring magpakasakit para sa katarungan, nagkakaisa tayo sa pagtataguyod ng katarungan, huwag mong papatalo sa anak ng demonyo. Ibinigay ko na lahat ng kapangyarihan ko sa iyo. Nais mong protektahan ang mundo para sa akin. Pangulo ng mundo. Hindi po, Maestro. Pangulo, mamamatay po kayo. Mamamatay kayo. Mabuting pagkamatay. Maestro. Jair. Espiritu ng demonyo, tumigil ka para sa akin. Batugan, paano mo ako mapipigil? Nais mo bang mamatay talaga? Hindi mahalaga kung mamatay man ako o hindi. Gusto ko lang na mamatay ka.
Jair. Jair, nasa bahay na tayo, inay. Gusto kong kumain ng candied house mula at sintangguan. Sige.